Ikalawang mga hari, ikalabing-tatlo hanggang ikalabing-apat na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Mga hari ng Israel, Jehoahaz, Jehoash, at Jeroboam. Pagkamatay at huling propesiya ni Eliseo, mga digmaan at ang paghahari ni Haring Amazias sa Huda. Ikalawang mga hari, ikalabing-tatlong kabanata. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Nang ikadalawamput-tatlong taon ng paghahari sa Huda ni Joash na anak ni Ahaziah, nagsimula namang maghari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siya tulad nila. Dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya, sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kani-kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosang si Asyera. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoahaz, ang paghahari ni Jehoahaz sa Israel. Nang ika-37 taon ng paghahari ni Joas sa Huda, si Jehoahaz na anak ni Jehoahaz naman ay nagsimulang maghari sa Israel. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinagkaiba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Huda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoahaz at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Ang pagkamatay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoahaz ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel." Iniutos ni Eliseo sa hari, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." Kumuha naman si Jehoahaz. Muling nag-utos si Eliseo, "Humanda ka sa pagtudla." Sinabi uli ni Eliseo, "Banatin mo ang pana." Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoahaz ang kanyang mga kamay. Pagkatapos iniutos ni Eliseo, "Buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudlad mo ang palaso." Sinunod naman ito ni Jehoahaz. Sinabi ni Eliseo, "Iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Afek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa." Sumunod muli si Jehoahaz. 3 beses siyang tumudla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, "Bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses, para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria." Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian ng mga Moabita na salakayin ng Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki
Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang digmaan ng Israel at Syria. Ang digmaan ng Israel at Syria. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hanggang ngayon hindi niya ito hinayaang lubusang nililipol ni pinababayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. 3 beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoahaz na ama ni Jehoas. Ikalawang mga hari, 14 na kabanata. Ang paghahari ni Amazias sa Huda. Nang ikalawang taon ng paghahari ni Jehoas sa Israel, nagsimula namang maghari sa Huda si Amazias na anak ni Joas. 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang kanyang ina ay si Jehoadin na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod din siya sa paningin ni Yahweh kahit hindi siya naging katulad ng ninuno niyang si David. Tulad ng kanyang amang si Jehoas, hindi rin niya naipagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso doon. Nang matatag na ang kanyang paghahari sa Huda, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak ng mga ito. Sinunod niya ang nakasulat sa kautusan ni Moises. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang nagkasala lamang ang siyang dapat patayin. Si Amazias ay nakapatay ng 10,000 Edomita sa libis ng asin at nasakop niya ang Sela. Tinawag niya itong Joktil na siya pa ring pangalan nito hanggang ngayon. Pagkatapos si Amazias ay nagpadala ng sugo kay Haring Jehoas ng Israel, anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito sa isang labanan, "Pumarito ka't harapin mo ako." Ganito naman ang sagot na ipinadala ni Jehoas sa hari ng Huda. May isang maliit na puno sa Lebanon na nagpasabi sa isang malaking puno ng cedar sa Lebanon, "Ibigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko." Dumating ang isang mabangis na hayop sa Lebanon at tinapakan ng maliit na puno. Nang matalo mo ang idom ay naging palalo ka na. Masiyahan ka na sana sa kasikatan mo at manatili ka na lang sa bahay mo. Bakit naghahanap ka pa ng gulo na ikapapahamak mo at ng buong Huda? Ngunit hindi pinansin ni Haring Amazias ang sinabi ni Haring Jehoas. Kaya sumalakay ang hukbo ni Joas sa Bet-Semes na sakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda at ang mga tauhan nito ay nagkanya-kanyang takas pauwi. Binihag ni Haring Jehoas si Amaziah at sinalakay ang Jerusalem. Iginuho niya ang pader nito mula sa pintuang Efraim hanggang sa pintuang sulok. Ito'y may habang halos 180 metro. Sinamsam niya ang mga pilak at ginto at ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at sa kabangyaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag nang magbalik siya sa Samaria. Ang iba pang ginawa ni Jehoas, pati ang kagitingan sa kanyang pakikidigma kay Haring Amazias ng Huda, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Siya'y namatay at inilibing sa Samaria, sa libingan ng mga hari ng Israel. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jeroboam. Ang kamatayan ni Haring Amazias ng Huda. Si Haring Amazias ng Huda ay nabuhay pa ng 15 taon mula nang mamatay si Haring Jehoas ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Amazias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Mayroong pangkat sa Jerusalem na nagkaisang patayin si Amazias, kaya tumakas siya sa Lakish. Ngunit siya'y sinundan nila roon at pinatay. Iniuwi sa Jerusalem ang kanyang bangkay
sakay ng kabayo at inilibing sa lungsod ni David, sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos kinuha ng mga taga-Huda si Azarias na 16 na taon pa lamang noon at ginawang hari bilang kapalit ng kanyang amang si Amazias. Muli niyang ipinatayo ang Elat at ibinalik niya ito sa Huda nang mamatay si Haring Amazias. Ang paghahari ni Jeroboam sa Israel. Nang 15 taon ng paghahari ni Amazias sa Huda, naging hari ng Israel sa Samaria si Jeroboam. 41 taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel para magkasala. Bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas, na anak ni Amitay ng Gat-Hefer, nabawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa mga pasukan ng Hamat sa Hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa timog. Nakita ni Yahweh ang matinding kahirapang dinaranas ng Israel. Halos wala nang ligtas sa kanila, maging malaya o alipin, at wala namang ibang maaaring asahan. Ayaw naman ni Yahweh na lubusang mawala sa daigdig ang Israel, kaya iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoas. Ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikidigma, pati ang pagbawi niya sa Damasco at Hamat para sa Israel, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Ang anak niyang si Zacarias ang humalili sa kanya bilang hari.